Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda, at iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y mga tanging luklukan sa mga sinagoga at pagpugayan kayo sa liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayo mga libingang walang tanda, na nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong yan, pati kami, kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kahapon napansin ko, mas marami kumpara ng Lunes. Ngayon, mas marami kaysa kahapon. Feeling ko bukas puno na. Wala na nga lang ako. May nagsabi, "Father, magsisimba ako sa Musapa sa Sabado." Sabi ko, "Sige po. Sana magkita tayo," sabi niya. "Ay, nasa Ruwais na po ako sa Sabado." Kung titingnan ang mga paligid, yung elevator, yung mga pintuan, yung iba mayroon pa rin mga sticker na 4 lang ang pwedeng pumasok sa elevator, hindi pa magkakaharap. Marami pa rin palatandaan na lalagyan ng alkohol. Dito wala na mga sticker sa sahig, pero sa Maynila marami pa rin. Sticker sa sahig, sticker sa upuan. Marahil yung mga bata, magtatanong sila, bakit ano yan? At magbabalik tanaw, ikukwento kung ano nangyari nung panahon ng COVID. Hindi lang yung tayo ay hiwa-hiwalay, hindi lang yung mayroong quarantine, yung iba ay namatay. Yung iba nawalan ng trabaho. Marahil yung iba sa inyo ay nawalan ng trabaho. At ngayon nakabalik. Nakabalik. Tinatanong niyo ba kung bakit hindi kayo namatay ng COVID? Seriously. Sa dinami-dami ng namatay, bakit hindi ikaw? Di po ba? Bakit ko tinatanong yon? Ngayong ikaw ay buhay, meron ka bang pasasalamat? Meron ka bang pasasalamat? Minumula tayo sa katotohanan. Hindi lamang tayo ay para matuto, kundi sana merong pagbabagong buhay. Nagsimula tayo sa realization, kaya pala.
At alam natin, anuman ang pagsubok, kaya nating suungin dahil alam natin patuloy ang biyaya ng Diyos. Kaya natin ito. Sa gabing ito, ang aking pong tanong ay, ano ngayon? Ano ngayon? Kahapon sinabi ko na tayo'y tatanda. Ang iba sa inyo ay tawa ng tawa. Pero ang aking tanong ay, naintindihan mo ba ang ibig sabihin ng pagtanda? Na hindi kahabang panahon dito sa Abu Dhabi na ikaw ay uuwi at ang magandang tanong ay, meron ka bang naiipon? Meron ka bang naiipon? Dahil wala kang pensyon. Meron kang lump sum, hari nawa, pero wala kang pensyon. Hindi katulad sa atin. Kung bibilangin mo ang mga taon na meron ka pa, itatanong mo, mabubuhay kaya ako sa mga taong wala na akong trabaho? Bakit? Kasi pagka minsan, pag masagana ang buhay, nakakalimutan natin ang bukas. Hindi tayo palagi malakas. Kaya ang tanong ko sa gabing ito, ano ngayon ang gagawin mo? Minumulat ka sa katotohanan. Pero, sabi nga sa Ebanghelyo, kawawa ka naman kung wala kang gagawin sa iyong mga natututunan. Sa ibang translation, ang sabi ay, kalunos-lunos ang buhay mo. Kalunos-lunos. Sino yung nakasurvive ng COVID na hindi naghirap? Yung merong naipon. Merong naipon. Yung iba, nabuhay sa hingi. Mga minamahal na mga kapatid, hindi natin hawak ang buhay. Sabi nga, kahit gaano kabuti ang ngayong mga magulang, hindi sila habang panahong nandyan. Kahit gaano ka katalino, hindi ka habang panahong malakas. May nag-message, pagdasal mo naman ako, Father, nagkaroon ng retrenchment. Biglaan. Hindi mo alam. Sometimes, when things are well, not only that we take things for granted, some of us become entitled. Feeling natin, karapatan natin lahat. Hindi. Kahit gaano kabuti ang Diyos, may mga bagay na hindi pwedeng ipagkaloob ng Diyos. May nag-comment do sa Facebook, sabi niya, hindi naman tama, Father, na pinahihirapan mo ang sarili mo at ikaw ay naglalakad ng paluhod. Ano sagot ko? Sorry for the words. Sabi ko, katangahan yon kung pinahihirapan mo ang sarili mo. Walang taong matino ang isip na gusto ng hirap sa buhay. Pero sana maliwanag sa iyo, ano ibig sabihin ng sakripisyo para sa isang mas mabuting bukas. Madalas ko yung sinasabi, financially, dapat alam mo yung 10, 20, 70. 10, 20, 70. Ano ibig sabihin nun? 10% ng iyong tinatanggap, ibinabalik mo sa Diyos. 20% dapat iniipon mo. Dapat meron kang savings. Yung 70% lang ng iyong kinikita, dapat ang iyong ginagastos. At kung nakakatipid ka sa 70%,
nilalagay mo yan sa savings. Mahalagang meron tayong naiipon. Kaya nga, pag uwi mo mamaya, tingnan mo kung may naipon ka. Di ba? O baka ngayon pa lang, alam mo lang, ano yun? Di ba? Hindi libre ang gamot. Hindi libre ang pagkain. Kaya nga ang tawag natin ay gastusin kasi may bayad. Kaya nga mga magulang tinuturuan ng mga anak na ano? Hindi lang magtipid kundi maging masinop. Hindi yung bili dito, bili dyan dahil merong pambili. Hindi. Kahapon, dahil gusto kong pasalamatan yung nagdala ng pagkain, out of being polite, kumain ako pagkatapos ng misa. Pero alam ko, bawal akong kumain 2 hours bago matulog. Kaya lang, dahil nandyan yung nagbigay, kumain ka. No? Pagkatapos, magdusa ka. Hindi na makasalanan yun. Ano po? Mamaya, hindi na. Yung nagdala, salamat. But I'm trying to say, how much of the things I do it because I care for my health. But the bigger question is, how much of the things I do it for God? You ask the question, how much of the things you do it for God? A general question. Choir ka. How much of the singing you are doing it for God, not simply because you are part of the community in charge of tonight's choir. How much of the things you do? Umaattend ka ng prayer meeting dahil membro ka ng El Shaddai, sumasama ka sa rosary kasi member ka ng Legion of Mary, ano pa? What I'm trying to ask is, how much of the things you do, you are doing it for God? Not because you're afraid, but because you are grateful. You are grateful. Tinatanong ako ng isang pari, alam mo namang hindi ka nakatulad dati. Bakit tinanggap mo yung imbitasyon ng Misyong Pilipino sa Abu Dhabi? Ang sagot ko lamang ay, tumatanaw ako ng utang na loob sa mga taong nagdasal nung ako ay may sakit. Ang utang na loob, palagi ko yung sinasabi, hindi yan nababayaran. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. How much of the things we do ay isang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Binuhay ka ng COVID, hindi dahil ikaw ay mabuti. Binuhay ka ng COVID, hindi dahil ikaw ay magaling magdasal. Dahil sigurado ako, na maraming mabuting tao namatay ng COVID. O baka naman, binibigyan ka ng Diyos ng pag-asa na magbagong buhay. God is giving you a chance to change your ways.
Bakit? Ang unang pagbasa ay pagpapaalala ng ng mga gawa ng laman. Pangangalunya, karima-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang katulad nito. To be aware of our sin is one thing. To change our lives is another thing. Kung alam mo kung ano ang tama at hindi mo tinama, ang iyong pagkakamali, kawawa ka. O sa ibang salita ay kalunos-lunos. Kalunos-lunos. Kapag may magulang na pinagdadasal ang anak na magbagong buhay, sinasabihan ko magulang na isama po ninyo sa panalangin na huwag siyang mapahamak. Bakit? Pagka misa, kung kailan tayo pilay na, tayo ay sugatan na, bugbog na, saka lang tayo magbabagong buhay. Di po ba? No? Pag sinasabing, brother, mag-serve ka naman. Pwede kang lay minister. Ano sagot nila? Huwag. Sayang. Bata pa ako. Di ba, no? Oh, na-stroke. Saka pupunta kay Father. Father, pwede po ba ako mag-serve? Kung kailan katabingi na. Di ba? Sorry for the words. Habang malakas ka, tingnan niyo yung mga lay minister. Mas maraming babae kaysa sa lalaki. Mahiya naman kayo, mga lalaki. Kaya nga tawag dyan, lay minister eh. Binago na lang. Diba? Binago na lang. Yung iba naman, sa ibang parokya, ang tatanda na ng lay minister. Kung kumilos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Diba? Kaya ang tagal bago dumating ni Kristo mula sa altar. Ba't kayo nagtatawa? Totoo naman, di ba no? Oo. Kaya pag nagpapakumunyan, the body of Christ. Hindi na pwede sa bibig. Bakit? Mahirapan ka na eh. Kasi, the body of Christ. Amen. Di ba? Pero bakit hindi ikaw mag-serve? Bakit hindi ikaw mag-serve? Hanggang kailan kayo choir? Hanggang kamatayan? Di ba? Pag tayo tumatanda, bumabagal ang kanta, hindi po ba? Ano? Kaya ang misa, humahaba. Pag matanda ng pari, di ba? Ang bagal na, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Di ba? Kasi nagmamadali yung commentator, di ba ba? Di ba? Kinanta ni Father kahapon yung Yep. Ano kinanta mo? Magpasawalang hanggan. Amen.
Ganun talaga, di ba? Ano? I hope naintindihan ninyo. I hope naintindihan ninyo. Kaya nga doon sa isang parokya kung saan ako naglingkod, ako nagmimisa sa umaga. Sino ba nagsisimba sa umaga? Matatanda. Sino choir nyo? Matatanda. 5 matatandang dalaga. Wow. Ang tawag ko doon is Spice Girls. Sa Tagalog, sila ang nagdulot ng pait ng buhay ko. Lahat bumagal. Ang liit lang na simbahan. Pag bell mong ganyan, ting! Wala man lang intro na, tenenen, wala. Para kahit saan pumasok. Kailangan pa ipadinig sa mic yun. Buksan ang aming puso. Ay! Ang misa sa umaga, 30 minutes lang. Pag sila ang choir, 1 oras palagi. Ang tagal mo na nakatayo sa altar, hindi pa bukas. Hindi ako nakati, sabi ko, buksan nyo na, kanina pa ako dito. Nagtampo matatanda. 3 araw akong walang choir. Akala nila malungkot ako. Masaya ako. Yung bang feeling mo, hindi kayo papaltan, di po ba na? Ha? At sabi ng mga choir, hindi ka pa pari, choirer na kami. Entitled. Di ba? Entitled. Mas malala ang kolektor ko, si Aling Kuring, 1-2. Sabi ko, Aling Kuring, huwag niyo naman sundutin yung mga tao. Kasi pag hindi nagbigay, sinusundot eh. Oh. Hindi pwede sa kanya yung papikit-pikit na ganyan. Aantayin ka nun. Pag nainip yun, Aling Kuring, huwag naman ganyan. Ano sagot niya sa akin? Di ka pa pinapanganak, kolektor na ako. Kaya pala ang baba ng koleksyon natin eh. We will grow old. Priests will grow old. Everybody will grow old. If you will not prepare for your old age, who do you think will prepare for you? Do you expect your children to prepare for you? It is not the role of your children to prepare for you. Nagrereklamo tayo sa matatandang pari, pero ayaw natin pagpariin ang ating mga anak. Di ba? Ang yumaong Monsignor Montemayor, kaibigan ko yon, retired na. Dahil wala makukuha magmimisa, kinuha siya. Diabetic yun eh. Pag napaupo yun, tulog. Hindi na yung pinagbibigay na komunyo kasi mabagal na eh. Oh. Ay di habang nangungumunyo, nakatulog siya. Tapos ng komunyon, hindi pa siya magising. O ano nangyayari? Nag-aalisan ng mga tao. Nang walang final blessing. Hindi siya mantay eh. Kaya nung siya nakita ko, sabi ko, Monsignor, nabalitaan ko. Ano yun? Iniwan ka daw ng mga tao. Ano sabi sa akin ng Monsignor? Tamo yung mga nagsisimbang yan. Pag sila'y natutulog sa misa, hindi ko naman sila iniiwanan.
Totoo naman, di ba? Nakanganga ka dyan. May pare bang umalis? Wala. Sabi niya, minsan lang ako nakatulog, iniwan pa ako. I hope you're getting the point. You will not be here forever. You will not be strong forever. You will not have your job forever. What have you been doing? We have been brought to the awareness na kikiraan lang tayo sa mundong ito. And God has been good to us that in spite of our sinfulness, grace upon grace we receive. That's why we're able to say, kaya naman pala. But today, ask the question, anong gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Kailan mo gagawin ang mga bagay na dapat mong gawin? Tomorrow is not an assurance. Keep that in mind. Ang bukas ay walang kasiguraduhan. Ang kahapon hindi na magbabalik. Ang meron tayo ay ngayon. Kailan ka magsisisi? Bukas? Ano sabi ng Diyos sa isang mayaman na nagmamalaki? You fool, I will take your life tonight. Sa totoo lang, marami nagplano kagabi, pero hindi na nagising kanina. Maraming nagplano kanina, pero hindi na inabot ngayon. Baka mamaya. Di ba? Nagmisa ako ng alas 7. Nagkasal ako ng alas 3. 5:15, completely paralyzed ako. Completely paralyzed. Ang meron lang ako ay tenga at bibig. I can hear everything being said around. And I can speak. Dinig ko. Sa emergency room, sabi ng doktor, tinatawagan yung kaibigan ko, he might not make it. He might not make it. Hindi ko mamulat ang mata ko. Gusto kong malaman, ano kaya itsura ng he might not make it? No? Di ba? You do not know. And it is by the grace of God that I was able to go back as if nothing happens. Even doctors would come and look at me and says, you are a different story. Minsan, kinakatok ko yung aming spiritual director kasi hindi siya sumama ng breakfast. At pagbukas siya ng pinto, bihis na bihis siya. Bihis na bihis. Ang tawag namin doon ay full regalia. Naka-Roman collar, naka-suit, naka-belt, kompleto, naka-medyas. At sabi ko, saan ang lakad mo, Father Ben? Ba't di mo sinabi may lakad ka? Kasi ako nagdadrive para sa kanya. Sabi niya, wala akong lakad. Uy, ba't kayo bihis na bihis? Sabi niya, kasi kagabi, nahihirapan na ako huminga. O ano ngayon? Nagbihis na ako. Bakit? Para pag nakita ako, disente. Di ba? Tama din naman, no? Mamaya magbihis na kayo. Hindi nyo alam. Nagtatawa kayo kasi feeling nyo buhay pa kayo bukas. Feeling lang yun. Kaya nga yung mga mag-asawa dito, pag tulog nyo mamaya, Mrs.,
halikan mo si mister. Yapusin mo. Patawarin mo siya sa lahat ng kanyang kasalanan. At sabihin mong, mahal na mahal kita. Mamimiss kita. Iparamdam mo ang iyong pag-ibig at magbihis ka. At sasabihin ng mister mo, bakit? Feeling mo ba kukunin ka na mamaya? Tingnan mo siya ng mata sa mata. At sabihin mo, bakit ako? Ikaw. Kung kayo'y walang gagawin, kaawa-awa kayo. After all the realizations, after all the assurance, and yet tonight, you will not decide to change your life, then you are worse compared to the Pharisee and to the teachers of the law. Please, I'm serious. Tonight calls for a change. Tonight calls for a change. As I've said before, if you want something new in your life, you must take the courage to do something you have not done before. Or else, if you keep doing what you have been doing, then you will continue to get what you have been getting. Kaya pala is a realization. Kaya pala is the grace. Today, the question is, ano ngayon ang gagawin mo? Nobody can make you change your life. Because the only way to change our lives is to change our attitudes. If you will not build your dreams, somebody will use you to build their dreams. If you keep buying things you do not need, someday you will sell things you need. My dear friends, my brothers and sisters, life is short. Life is short. Even though you are healthy, you eat healthy, you exercise so that you can be healthy, I assure you, you will die healthy. Still, maiksi lang ang buhay. Dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin, pero pwede tayo mag-iwan ng magandang alaala. Amen. Father Dave, sa 3 gabi po na pakipaglakbay dito po sa Filipino community ng Mosapa, nawa po yung bulaklak po na inyo natanggap. Ang hiling po namin ay kahit hindi nyo may uwi sa Pilipinas, kahit malang isang petals ang kunin nyo at ilagay nyo sa inyong libro para pagbubuksan nyo po, may nagdadasal sa akin, taga Mosapa. At kami po ay nagbabalik din ng hindi namang utang na loob, kundi pa sa salamat sapagkat sa 3 gabi na ito ay tinuruan niyo po kami sa pamumuhay pananampalataya na ang pagbabalik loob ay hindi ipinagpabukas. Ngayon ang araw ng pagbabalik loob at nawa makita rin natin sa ating kasaysayan, pangit man, maganda man, na naroon ng Diyos, sinamahan niya tayo. Muli, palapakan natin si Father Dave.
Pasasalamat din po kay Kuya Romel Pangilinan na sumubaybay, nag-alaga, naghahatid at sa dalawang kasama ni Father Dave. Galing pa po sila sa Manila. Palakpakan po natin sila. Magpapasalamat din po ako. Ano po, maraming salamat po. Salamat po sa Bulaklak. Naalala ko lang si Father Ani. Ano po? Palagi may bulaklak yun. Ano po? Kung walang makakuha man, masitera do sa tabi niya. Ano po? Pag nakakatanggap ako ng bulaklak, naalala ko na yung nakahiga ka na sa kabaong. Allow me to pray for you. May invite that you put your hands over your chest. And keep in mind that God loves you so much. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ano man ang iyong kahapon, ano man ang iyong pagkukulang, ano man ang iyong pagkakamali, hindi nagbabago ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Sa gabing ito, inaanyahan ko na buksan mo ang iyong puso, ang iyong isipan, ang iyong buong pagkatao upang tanggapin ang kanyang pagpapala. Humiling ka hindi dahil ikaw ay nararapat. Humiling ka dahil ang Diyos ay mapagmahal. Kung ikaw ay may sakit, manalig ka na pagagalingin ka ng Diyos. Kung ano man ang iyong pinagdadaan ng suliranin, idulog mo sa Diyos. Isama mo sa iyong panalangin ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong mga kamag-anakan. Ama namin mapagmahal, dinudulog ko po itong iyong mga anak na narito ngayon. Kilala mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Ikaw ang nagdala sa kanila dito. Ikaw ang nagpahintulot na maging bahagi sila sa misyong ito. Idinudulog ko po ang bawat isa. Nawa po'y hipuin mo sila. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung sino man sa kanila may karamdaman, ano man ang kadahilanan nito, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, pagkaluban mo sila ng kagalingan. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, palayain mo sila sa karamdamang ito. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus, panumbalikin mo ang kanilang kalusugan. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung mayroon man silang pinagdadaan ng suliranin, problema, tuwangan mo sila. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, kung mayroon mang sugat, sakit, sama ng loob, pagkatakot, pagkawala ng tiwala, dala ng pagkukulang o pagkakamali na sino man, nawa po'y mayroong paghilom sa mga sugat na ito. Panginoon, idinudulog ko po ang bawat mag-asawa. Nawa po'y patuloy mong ingatan ang kanilang relasyon. Nawa po'y pag-alabin mo ang pagmamahalan ng bawat isa. Idinudulog ko po ang bawat pamilya, Panginoon. Naway pagharian mo sila ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Idinudulog ko po ang lahat ng kabataan. Naway matutunan nilang matanggap ang iyong pagmamahal. Panginoon, kayo po nakakakilala ng bawat isa. Sa mga nawawala ng pag-asa, dagdagan mo po, Panginoon. Kayo pong higit na nakababatid,
Kayo na po ang magkaloob ko ano man ang makabubuti, makababanal para sa bawat isa. Nawa po ko ano man ang aming narinig sa 3 gabing nakalipas. Nawa po'y mamutawi ito sa aming mga puso at isipan. Higit sa lahat, magdulot ito ng lakas ng loob upang kami magkaroon ng pagbabagong buhay. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Nawa po sa gabing ito, ang milagrong hinihingi ng sino man ay magkaroon ng kaganapan. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose ang tapat niyang esposo at lahat ng mga banal, pagpalain mo po ang bawat isa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po.